Princess theme na party hat ay ginawa ko lang yan dito sa Canva. Sa landscape na template nga ay naglagay ako dyan ng picture frame. Tapos dinuplicate ko lang para maging dalawang pahaba tong magawa ko. Inadjust ko lang tapos naglagay ako nitong rainbow na background. Pinatungan ko na nga rin yan ng crown at inaba ko na rin yung color para mas kita. Tapos sunod naman ako naglagay ng isa pang picture frame dahil dito ko nga ilalagay itong mga princess. Tapos saka ako naglagay dyan ng label na princess party. Lumatapos ko nga i-download ko rin yan at transfer ko na dito sa aming computer. Bago nga ako nagpiprint mga mare ay ina-adjust ko muna yan dito sa Microsoft Word. Para na rin ma-maximize ko tong papel at mas maging maganda yung pagkaka-print. Dito ko pala yan printin sa photo paper na medyo makapal. So naisipan ko na nga rin na gumawa nitong party hat para pang matchy-matchy sa tar papel at paper loot bag na nagawa ko. Anyway, pagka-print ko nga ay kinupit ko lang yan at nilagyan ko ng pangdikit. Double-sided pala yung ginamit ko dito tapos dinikit ko lang yan ng pabilog. Ayan, so nung natapos na nga ay naging ganito na itsura. O, diba? For today's video ay gumawa naman ako ng customized na paper bag. Template nga muna ng paper bag yung una kong hinanap tapos pinis ko yan dito sa may Canva. Sunod ko naman yan nilagyan ng 4 na shape na pahaba. Bali yung shape nga na to ay gagawin ko na iba't ibang color. So depende yan sa color ng Disney princess na ilalagay ko dito. Ito nga palang una kong ginagawa ay Snow White. And then naglagay na rin pala ako dyan ng frame tapos itong name ni Baguette. Nag-upload din pala ako nitong picture ni Snow White tapos dininag ko lang yan dito sa may picture frame. So next ko naman ginawa ay sinelect multiple ko yan para mag-group at ma-duplicate. Bali, dinuplicate ko nga ito mga mare para malagyan yung kabilang side tapos dinownload ko na. Transfer ko rin pala yan dito sa aming computer tapos inayos ko muna dito sa Microsoft Word bago ko prinin. Bali, hindi lang pala Snow White yung ginawa ko dito mga mare, so meron pa yung iba't ibang princess. Same procedure lang din naman, so yung inaba ko lang yung color tapos yung picture. Anyway, ginupit at tinitiklop ko na ngayon itong guide ng paper plate na template. Tapos yung una ko nga ginamit dito na pandikit ay itong double-sided tape. Medyo matrabaho nga dahil marami akong ididikit kaya naisipan ko nag-glue na lang ipandikit ko. Okay din naman to sa glue mga mare basta wag lang masyadong marami yung ilalagay. So ayan, nung okay na nga nag-try na rin ako maglagay ng mga snack. Aside nga dito sa paper bag ay naisipan ko na rin gumawa nitong sticker. Tapos syempre sa sticker paper ko yan print at ginupit ko lang ng pabilog. So bali ito yung ginamit ko na pang close dito sa may paper bag. O diba mga mare, gamit lang ang simpleng papel ay makakapag-customize na tayo ng gantong kaganda. Gumagamit din ba kayo ng banner kapag may okasyon? Ako kasi nakasanayan ko na gumamit ng banner lalo na kapag birthday ng mga bata. Sulit nga yung banner na nabili ko dahil hanggang last year na nag-birthday sila ay yun pa rin yung ginamit. At alam nyo ba mga mare na napakadali lang pala i-edit yan sa Canva? Ito nga yung ginamit kong pang design dito ay yung ginawa ko pang tar papel. Mas maganda talaga yung fit kapag nilagay dito sa may banner frame. Tapos naglagay din pala ako dito sa may gitna ng circle na shape. Bali dito ko nga ilalagay yung letter kaya nag-insert na ako ng text box. At kahit ano nga pang-design ay pwede nyo yan ilagay dito. Pwede kayo mag-search kay maring Google o kaya sa Pinterest ng mga pang-background tapos i-upload nyo na lang dito sa may Canva. O kaya kapag gusto nyo na simple lang yung mga plain colors ay pwede din. So yan, binuo ko lang yung word na happy birthday tapos saka ko yan din-download dito sa aking cellphone. At sunod ko nga yan transfer sa aming computer para may adjust ko bago ko i-print. So pagka-open ko nga nito Microsoft Word ay sinet up ko muna bago ko yan pinis. So pagka-paste ko nga ay na-adjust ko lang para ma-maximize yung papel. Tapos sunod ko naman hinay yung quality dito sa may printer. At sakto din naman na dumating na tong in-order kong photo paper. 50 pieces pala to na 230 GSM. Kapag ito talaga yung gamit ko ay ang ganda ng pagkakalapat ng ink sa may papel. Anyway, ginupit ko na nga yan tapos gumamit ako nitong puncher para mabutasan itong dalawang dulo. At para mapagdugtong-dugtong nga itong mga letters ay gumamit lang ako dyan ng ribbon. So habang ginagawa ko nga itong mga mare ay nakikita ko na maganda talaga yung magiging resulta. O diba? For today's video ay gagawa naman ako ng invitation na bookmark style. Sinimulan ko pala yung pagdidesign sa paglagay nitong shape. Tapos sinadjust ko lang yan ng medyo pahaba at pinalitan ko na rin ng color. Ang galing nga kasi pwede pala mag-blend ng dalawang magkaibang kulay. And then naglagay na rin ako dyan ng crown at nitong text box. Bali dito nga sa text box ay quote yung nilagay ko. So syempre yung quote na yan ay galing lang din kay Maring Google. And then sunod ko naman na nilagay ay itong parang arco na banner. Ginawa ko nga rin yung color pink para mas matchy dito sa may template. Dito pala sa loob ng banner ay naglagay lang ako ng Our Princess. Tapos sa baba naman yan na itong pangalan ni Baguette na nilagyan ko rin ng outline. So yun, nagblend lang ako ng mga color para mas magandang tignan. Tapos saka ako nag-insert nitong mga princess na image. At naglagay na rin ako nitong bilog na frame na may ribbon. Pinalitan ko rin pala ng color yan para mag-match. So yan, sa loob nga nitong bilog ay naglagay lang ako ng mga details. Tapos gumawa ako ng isa pang pa-rectangle na shape na nilagyan ko ng mga frame. Bali dyan ko nilagay itong picture ni Baguette at sa pangatlong
rectangle niya ay naglagay ako ng pangalan. Ayan, so ganyan lang kasimple mga mare. Bali, dinuplicate ko rin pala yan para malagyan pa yung kabilang side. Tapos pagka-download ko nga ay nag-open na rin ako ng Microsoft Word. In-adjust ko muna bago ko yan i-print sa photo paper. Itong photo paper pala na gamit ko ay yung makapal. Pwede din tong lagyan ng photo top para mas matibay. So ginupit at binutasan ko yan. Tapos itong ribbon yung gagamitin kong panali. Bali, tinali ko lang yan na maayos at tada! O diba? Super nice at kakaiba naman yung invitation. Kung nga yan ay sinimulan ko muna mag-edit dito sa may Canva. Una ko munang nilagay itong frame dito sa may template. Tapos sunod ko naman nilagay itong rainbow na background. Nilagyan ko rin pala ng effects ng autofocus. Saka ko nilagyan ng mga design. So lahat nga ng pang-design ay kinuha ko sa graphics except tong picture ng mga princess. Kay maring Google ko pala kinuha yun mga mare na naka-file na PNG. At in-upload ko lang dito sa may Canva. And then naglagay na rin pala ako dito ng mga details. Bali sa taas nga ay nilagyan ko lang ng princess party. Tapos sa baba naman yung name ni Baguette. Sunod ko naman nilagay itong picture ni Sia dito sa may frame. Naisipan ko nga nalagyan na rin itong mga butterflies. Nung okay na nga ay din-download ko lang yan dito sa aking cellphone. Tapos transfer ko naman sa aming computer. Dito naman sa aming computer ay sinet up ko lang itong Microsoft Excel. Kapag sa Microsoft Excel nga ipiprint itong tar papel ay mas malaki yung magagawa. Bali ito nga pa-rectangle ng shape na yan ay dyan ako nag-base ng papel. So pagka-insert ko nga nitong picture ay drinag ko lang yan hanggang doon sa size na gusto ko. Bali yung size pala nito mga mare ay 4x5 kaya 20 pieces yung nagamit kong bond paper. Tapos next ko naman na ginawa ay ginupit ko naman tong dalawang side. Hindi ko nga ginupit yung ibang side para doon ko ilalagay itong pandikit. Isa nga to sa suggestion ng aking viewer para daw hindi halata yung mga guhe. Ayan at ang ganda nga ng kinalabasan kaya tinuloy-tuloy ko na. Maraming salamat po pala sa inyong mga suggestions. At napaganda pa nga yung paggawa ko nitong tar papel. Yun lang, ingat lagi!